10 taon akong naging sunod-sunuran sa pamilya ng asawa ko. Isang basahan na tinatapak-tapakan habang ninanakaw nila ang aking dignidad. Ngayong gabi, habang nakaluhod ako sa malamig na sahig para humingi ng tawad sa kasalanang hindi ko ginawa, nalaman kong ang aking ama ay nag-iwan sa akin ng 60 bilyong. Ricardo, Doña Imelda, panoorin ninyo kung paano guguho ang inyong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Handa na ba kayong makita ang tunay na reyna? Lumuhod ka, Celeste. Ngayon din. Huwag kang magkakamaling tumayo hanggat hindi ko sinasabi. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon. Bawat salita niya ay punong-puno ng paghamak, bawat kataga ay may lason na sadyang idinisenyo para durugin ang huling natitirang piraso ng dangal ni Celeste. Si Celeste ay dahan-dahang sumunod. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang sumasayad ang mga ito sa malamig at matigas na tiles ng sahig. Ang lamig ng semento ay tila dumadaloy paakyat sa kanyang mga binti hanggang sa marating nito ang kanyang puso na matagal na ring naninigas sa sakit. Sa harap niya, nakakalat ang mga piraso ng isang antigong florera. Ito ang paboritong dekorasyon ni Doña Imelda na sadyang itinulak ng matanda kanina nang dumaan si Celeste para lamang magkaroon ng dahilan upang siya ay saktan. "I'm sorry, Ma. Hindi ko po sinasadya. I was just trying to clean the side table." Pabulong na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Kanina lamang, bago mangyari ang lahat ng ito, si Celeste ay nasa kusina, nagluluto ng paboritong ulam ni Ricardo. Masakit ang kanyang likod at namamaga ang kanyang mga kamay dahil sa maghapong paglalaba at paglilinis ng buong bahay ng walang katulong. Inisip niya na, sa pamamagitan ng paghahanda ng masarap na hapunan, baka sakaling mapansin siya ng kanyang asawa. Baka sakaling maalala nito na siya ay tao rin na nangangailangan ng pagmamahal. Ngunit ang tanging kapalit ng kanyang pagod ay ang malupit na utos na ito. Isang mabilis na hakbang ang narinig mula sa hagdanan. Si Ricardo, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga, ay pababa na habang may kausap sa kanyang mamahaling cellphone. "Yes, sweetheart. I'll be there in an hour. Don't worry, hindi ako malilate." Nakangiting sabi ni Ricardo sa kabilang linya. Ngunit nang makita niya ang eksena sa sala, agad na napalitan ang kanyang namungiti ng isang madilim na tingin. "Ricardo, tignan mo ang asawa mo. Wala na ngang silbi sa bahay na ito. Nagawa pa niyang basagin ang paborito kong vase. Napakamahal niyan. Halos katumbas na ng buhay niya." Pagsusumbong ni Doña Imelda na tila isang biktima. Tumigil si Ricardo sa harap ni Celeste. Hindi niya man lang tinignan ang mga sugat sa daliri ng kanyang asawa na nakuha nito habang sinusubukang pulutin ang mga bubog. Ang tanging nakita niya ay ang abala na idinudulot ni Celeste sa kanyang gabi. "Celeste, seriously, hanggang kailan ka ba magiging pabigat?" Malamig na sabi ni Ricardo. "Mag-sorry ka kay mama ng maayos at huwag kang tatayo riyan hanggat hindi niya sinasabi. You're so useless, kahit simpleng paglilinis lang, hindi mo pa magawa ng tama." But Ricardo, siya ang tumulak. Hindi natapos ni Celeste ang kanyang sasabihin nang makatanggap siya ng isang malakas na sampal mula kay Doña Imelda. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Celeste ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nabaling ang kanyang mukha sa isang tabi. Ang init ng sampal ay agad na kumalat. Ngunit mas masakit ang katotohanang hinayaan lang ito ni Ricardo. Walang galaw, walang pagpigil. Ang lalaking dati ay nagtatanggol sa kanya ay tila isang estranghero na ngayon na nanonood na lamang sa kanyang paghihirap. Lalong humigpit ang pagkakaluhod ni Celeste sa sahig. Nararamdaman niya ang hapdi ng mga maliliit na bubog na bumaon na sa kanyang balat.
Ngunit mas pinili niyang manahimik. Ang kanyang mga luha ay isa-isang pumatak sa sahig, tila mga kristal na sumasabay sa pagkabasag ng kanyang pagkatao. Sa kanyang isip, bumalik ang mukha ng kanyang yumaong ama. Naalala niya ang malalambot na palad nito na laging humahaplos sa kanyang buhok at ang boses nito na nagsasabing siya ang kanyang prinsesa. Huwag mong hahayaang tapakan ng kahit sino ang iyong korona, Celeste. Tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Napatingin si Celeste sa kanyang kamay. Ang kanyang suot na wedding ring ay tila lalong naging maluwag sa kanyang daliri dahil sa kanyang pangangayayat sa loob ng 3 taon ng kasal. Ang singsing na ito, na dati ay simbolo ng pangako, ngayon ay tila isang kadena na lamang na nagtatali sa kanya sa impyernong ito. Bakit, Ricardo? Tanong ni Celeste sa kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang invisible na kamay. Bakit ang pag-ibig na inakala kong bubuo sa akin, ang siya palang magiging dahilan ng aking pagkawasak? Hindi lumingon si Ricardo habang lumalabas ng pinto. Ang tanging iniwan niya ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang tunog ng kanyang sasakyan na unti-unting lumalayo. Patungo sa kandungan ng ibang babae, naiwan si Celeste sa gitna ng sala, nakaluhod sa harap ng kanyang biyenan na ngayon ay nakaupo na sa sofa habang mayabang na umiinom ng tsa. Ang bawat lagok ni Doña Imelda ay tila isang insulto sa bawat patak ng luha ni Celeste. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakakabingi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tibok ng puso ni Celeste na tila isang tambol na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Isang bagyong hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, tumayo si Doña Imelda at lumapit muli sa kanya. May kinuha itong isang envelope mula sa side table at marahas na ibinato sa harapan ni Celeste. Pirmahan mo yan, utos ng matanda. Pagod na si Ricardo sa'yo at pagod na rin akong makita ang pagmumukha mo rito. After you sign that, pack your things. Pero tandaan mo, ang anak mo, ang apo ko, maiiwan siya rito. Wala kang karapatan sa kanya dahil wala kang pera, wala kang trabaho, at wala kang kwentang ina. Ang mga salitang maiiwan ng anak mo ay tila isang kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Celeste. Ang kanyang anak, na si Gabriel, ang tanging rason kung bakit siya nananatili. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahang iniangat ni Celeste ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay may bakas na ng isang kakaibang ningas. Isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay, ngunit ngayon ay unti-unti nang muling nagliliyab dahil sa labis na pangaapi. Hinawakan niya ang envelope. Ang papel ay tila kasing lamig ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Isang tanong na magbabago sa lahat. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang dilim bago mo ma-realize na ikaw pala ang may hawak ng sulo? Paano kung malaman nila na ang babaeng inaakala nilang basahan ay siya palang may-ari ng lahat ng lupang kinatitirikan nila? Ang bawat hakbang ni Celeste patungo sa maliit na bodega sa dulo ng pasilyo ay tila isang paglalakbay sa gitna ng mga tinik. Hawak pa rin niya ang kanyang pisngi na namamanhid na sa sakit, habang ang kabilang kamay naman ay maingat na nakahawak sa envelope na ibinigay ni Doña Imelda. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon na ito, ang madilim at maalikabok na bodegang ito lamang ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang hindi siya isang estranghero. Dito, sa gitna ng mga lumang gamit at nakatambak na kahon, malaya siyang makakahinga nang hindi hinuhusgahan ng mapang-aping mga mata. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang napasandal dito. Ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na bintana sa itaas ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa sulok ng silid, sa ilalim ng isang makapal na kumot na punong-puno ng alikabok, nakatago ang isang maliit na baul
nagawa sa Nara. Ito ang huling alaala ng kanyang ama na si Don Alejandro, isang lalaking kilala sa pagiging simple ngunit may itinatagong karunungan na hindi kailanman naunawaan ng mga gaya ni Ricardo. Dahan-dahang lumapit si Celeste at hinawi ang kumot. Isang matamis at pamilyar na amoy ng sandalwood at lumang papel ang agad na sumalubong sa kanya. Tila ba sa isang sandali, ang amoy na yon ay naging mga bisig na yumayakap sa kanya, nagbibigay ng init sa kanyang giniginaw na kaluluwa. "Papa," bulong niya, habang hinahaplos ang ukit sa ibabaw ng kahon. Kinuha niya ang isang maliit na susi na laging nakasabit sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na damit. Sa pagpihit ng susi, isang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig, na tila isang hudyat ng pagbabago. Sa loob ng baul, hindi ginto o mamahaling alahas ang bumulaga sa kanya, kundi isang selyadong sulat at isang lumang cellphone na tila bago pa rin ang baterya. Nanginginig ang mga daliri ni Celeste habang binubuksan ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay kasing tatag pa rin ng dati. "Para sa aking mahal na Celeste," simula ng sulat. "Kung binabasa mo ito, marahil ay narating mo na ang dulo ng iyong pasensya. Marahil ay naramdaman mo na ang lamig ng mundong hindi tumitingin sa puso, kundi sa bulsa. Patawarin mo ako kung kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit kailangan mong malaman, anak, na ang iyong kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalakas mong sandata." Habang binabasa ang bawat salita, tila naririnig ni Celeste ang baritono at malumanay na boses ng kanyang ama. Sa likod ng maliit na teleponong ito ay ang katotohanang matagal kong itinago upang protektahan ka. Ang aking munting negosyo sa probinsya ay hindi lamang isang simpleng lupain. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Alejandro Realty International, isang imperyong nagkakahalaga ng 60 bilyong dolyar. Napatigil ang paghinga ni Celeste. Ang numerong yon ay tila isang panaginip, isang bagay na hindi kayang abutin ng kanyang imahinasyon. 60 bilyon? Ang pamilya ng asawa niya ay nagkukumahog para sa ilang milyong utang, ngunit siya pala ang may-ari ng karagatang hindi nila kayang tawirin. Biglang nyanig ng isang mahinang panginginig ang loob ng kahon. Ang lumang cellphone ay umilaw at nagsimulang tumunog sa gitna ng katahimikan. Ang screen ay nagpapakita ng isang pangalan, Attorney Mendoza. Nanginginig na pinindot ni Celeste ang sagot. "Hello?" "Magandang gabi, Senyorita Celeste." Isang baritono at formal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Ako ang personal na abogado ng iyong ama. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa loob ng mansyong yan. Ngunit ayon sa huling habilin ni Don Alejandro, meron kang isang huling pagsubok bago mo ganap na makuha ang lahat." Napalunok si Celeste. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis. "Anong pagsubok?" 30 araw, sagot ng abogado. 30 araw na kailangan mong manatili sa piling ng mga taong umapi sa iyo nang hindi inilalabas ang iyong tunay na yaman. Kailangan mong patunayan na ang 60 bilyong dolyar na ito ay mapupunta sa isang babaeng may matibay na sikmura at busilak na puso. 1 buwan ng huling pagtitiis, Celeste. At sa huling gabi, sa gabi ng anibersaryo ng Alejandro Realty, ibibigay ko sa iyo ang korona. Napatingin si Celeste sa kanyang mga kamay na may bakas pa ng mga sugat mula sa nabasag na florera. 30 araw, 1 buwan pang impyerno, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Sa pagkakataong ito, ang bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat sipa nila ay magiging isang utang na may malaking interes. "Gagawa ko, Attorney Mendoza," matatag na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig na narinig kanina sa sala. "Para sa ama ko at para sa anak ko."
Ibabalik na sana ni Celeste ang cellphone sa loob ng baul nang biglang bumukas ang pinto ng bodega nang may matinding lakas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha at doon ay nakatayo si Ricardo, mukhang galit at may hawak na bote ng alak. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Celeste? At ano yang hawak mo? Pasigaw na tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa antigong baul. Nagnanakaw ka ba ng gamit ni Mama para ibenta? Akala ko ba dakila kang asawa? Mabilis na lumapit si Ricardo at marahas na hinablot ang baul mula sa mga kamay ni Celeste. Akin na to. Baka may itinatago kang alahas dito na hindi ko alam. Ricardo, huwag! Gamit yan ng papa ko. Sigaw ni Celeste, pilit na binabawi ang huling alaala ng kanyang ama. Ngunit tinulak siya ni Ricardo ng malakas, dahilan upang mapaupo siya sa maalikabok na sahig. Wala ka ng pag-aari sa bahay na to, Celeste. Maging ang mga basurang iniwan ng patay mong ama ay pag-aari ko na rin. Habang pinagmamasdan ni Celeste ang kanyang asawa, na pilit na binubuksan ng baul, isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Kung alam mo lang, Ricardo, kung alam mo lang na ang hawak mo ay ang susi sa iyong sariling pagkawasak. Ngunit sapat na ba ang 30 araw para hindi siya sumabog sa galit? At paano kung mabuksan ni Ricardo ang baul at makita ang sikretong magpapabago sa kanilang kapalaran at po? Masarap ba ang luto ko, Ricardo? O mas masarap ang lalamunan mo dahil sa mga kasinungalingang ipapakain ko sa inyo ngayong gabi? Ito ang tanong na namuo sa isipan ni Celeste habang tahimik siyang naglalagay ng mga pinggan sa mahabang lamesa ng dining room. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara ng pagsunod na sadyang idinisenyo para hindi nila mapansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang kalooban. Matapos ang tensyon sa bodega kagabi, kung saan hindi nagawang buksan ni Ricardo ang baul dahil sa espesyal na lock nito at sa huli ay itinapon na lamang sa gilid dahil sa akalang basura lang ang laman, mas naging maingat si Celeste. Nakalabas na ang kanyang munting sikreto, ang cellphone ng kanyang ama, na ngayon ay maingat na nakatago sa ilalim ng flower vase sa gitna ng lamesa. Naka-on ang voice recorder nito. Celeste, bilisan mo riyan. Parating na ang espesyal na panauhin natin. Siguraduhin mong malinis ang bawat baso. Ayaw kong mapahiya sa harap ni Vanessa. Bulyaw ni Doña Imelda habang pababa ng hagdan. Suot ang kanyang pinakamahal na perlas. Si Vanessa, ang babaeng naging anino sa pagsasama ni na Ricardo at Celeste. Ang babaeng palaging dahilan ng mga gabing hindi pag-uwi ni Ricardo. Ngayong gabi, sa harap ng sariling lamesa ni Celeste, lantaran siyang ipapakilala ng kanyang biyenan bilang espesyal na panauhin. Narinig ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa labas. Kasunod ang mga yabag ng sapatos na tila nagmamadali. Pumasok si Ricardo na may kasamang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na hapit sa katawan. Tila ba sinasadya nitong ipakita ang bawat kurba na wala sa nangangayayat na si Celeste. Honey, ang ganda naman ng bahay niyo. Parang museum. Maarteng sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na humihiwa sa katahimikan. Salamat, sweetheart. Pero mas maganda ka pa rin sa kahit anong dekorasyon dito. Sagot ni Ricardo, bago marahas na lumingon kay Celeste. Ano pa ang tinutunganga mo riyan? Kunin mo ang bag ni Vanessa at dalhin sa taas. At pagkatapos, pagsilbihan mo kami. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang latay sa likod ni Celeste, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Opo, Ricardo. Pabulong niyang sagot. Yumuko siya para kunin ang bag at sa pagkakataong yun, nagtagpo ang mga mata nila ni Vanessa. Ang mapang-uyam ng ngiti ng babae ay sapat na para malaman ni Celeste na alam nito ang bawat sakit na pinagdadaanan niya. Habang naghahain ng pagkain,
Naging saksi si Celeste sa isang eksenang tila kinuha sa isang masamang panaginip. Si Doña Imelda ay panay ang puri kay Vanessa, habang si Ricardo naman ay panay ang haplos sa kamay ng babae sa ibabaw ng lamesa, sa harap mismo ng kanyang asawa. Alam mo, Vanessa, ikaw ang bagay sa anak ko. Marunong magdala ng sarili, may class, hindi tulad ng iba riyan na parang laging galing sa palengke, sabi ni Doña Imelda, sabay sulyap ng matalim kay Celeste na kasalukuyang nagsasali ng tsaa. Nanginginig ang kamay ni Celeste, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng tsaa sa tasa ni Vanessa ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanyang pag-ibig para kay Ricardo. Sa bawat tawa nila, sa bawat insulto, tila ba lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Speaking of class, tita, wika ni Vanessa habang nakatingin kay Celeste, napansin ko lang, parang lumana ang mga kurtina nyo. Siguro dapat nang palitan, pati na rin ang mga taong nakapaligid sa inyo na wala namang pakinabang. Nagtawanan sina Ricardo at Doña Imelda. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, palihim na hinawakan ni Celeste ang kanyang bulsa, kung saan nakatago ang isa pang device. Narinig niya ang boses ni Doña Imelda na bumulong kay Ricardo nang akalang hindi siya nakikinig. Huwag mong kakalimutan ang pirma niya sa mga dokumento ng kumpanya bukas, Ricardo. Kailangan nating mailipat ang mga pondo bago malaman ng mga auditor na wala na tayong pera. Bingo! Ang bawat salita, ang bawat balak na pagnanakaw ay na-record ng malinaw sa ilalim ng flower vase. Celeste, kumuha ka pa ng wine sa cellar. Utos ni Ricardo nang hindi man lang siya tinitingnan. Nang makalayo si Celeste patungo sa kusina, napatigil siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. 30 araw. 10% pa lang ng pagtitiis ang nagagawa niya, pero tila ba 1 taon na ang nakalipas. Bumalik siya sa dining room na may dalang bote ng wine, ngunit napatigil ang kanyang mga hakbang nang makitang nakatayo na si Vanessa at hawak-hawak ang kanyang tiyan, habang si Ricardo ay tila nagulat at biglang napayakap sa babae. Ricardo, may sasabihin ako sa inyo ni tita. Malamig na wika ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin sa direksyon ni Celeste. Dahan-dahang binitawan ni Ricardo ang kamay ng babae at hinarap ang kanyang ina. Ano yon, Vanessa? Tanong ni Doña Imelda, tila kinakabahan na nasasabik. Tumingin si Vanessa ng diretso kay Celeste, isang ngiting kasing talas ng labaha ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magkakaroon na ng bagong tagapagmana ang pamilyang ito. Ricardo, I'm pregnant. Ang tunog ng bote ng wine na nadulas mula sa mga kamay ni Celeste at bumasag sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa sa kasal na ito. Ang mapulang alak ay kumalat sa tiles, tila sariwang dugo sa isang crime scene. Ano ba, Celeste? Napakatanga mo talaga! Sigaw ni Ricardo, ngunit hindi na narinig ni Celeste ang kanyang mura. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang boses ni Vanessa na tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Ngayong may bata na sa sinapupunan ng kanyang kaagaw, paano pa niya mapoprotektahan ang kanyang sariling anak? At hanggang kailan niya kayang manahimik habang ang kanyang mundo ay tuluyan ng guguho? Ang balitang pagbubuntis ni Vanessa ay tila isang malakas na lindol na sumira sa huling haligi ng pasensya ni Celeste. Ang buong gabi ay napuno ng pagdiriwang at halakhakan ni Ricardo at Doña Imelda. Isang katuwaan na sadyang idinisenyo upang ipamukha sa kanya na ang anak niya, si Gabriel, ay hindi sapat para buuin ang pamilyang ito. Kinabukasan, maagang nagising si Celeste. Ang malamig na hangin ng umaga ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang kalooban.
Kailangan niyang makita si Gabriel. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa matinding asthma attack. Para kay Celeste, si Gabriel ang kanyang tanging rason upang huminga, ang kanyang nag-iisang kayamanan, bago pa man niya malaman ang tungkol sa bilyones ng kanyang ama. Nagmadali siyang pumunta sa maliit niyang aparador kung saan nakatago ang isang lumang lata ng biskwit. Ito ang kanyang emergency fund, mga ipon na nakuha niya mula sa pagbebenta ng kanyang lumang damit, mga barya na matiyaga niyang itinabi mula sa sukli ng palengke. Alam niyang hindi ito malaki, ngunit sapat na ito para mabayaran ang huling bill sa ospital at makabili ng mga kinakailangang maintenance medicine ni Gabriel. Ngunit pagkabukas niya ng lata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Celeste. Walang natira kahit isang kusing. Ang lata ay walang laman kundi isang maalikabok na kalungkutan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang ilalim, umaasa na baka nahulog lang ang mga nilukot na pera. Ngunit wala. Ang perang inilaan niya para sa buhay ng kanyang anak ay nawala na parang bula. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Ricardo, amoy alak pa rin at mukhang kulang sa tulog. Nakasuot ito ng mamahaling leather jacket na ngayon lang nakita ni Celeste. Ricardo? Nanginginig ang boses ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Nasaan ang pera sa loob ng latang ito? Iyon ang pambayad natin sa ospital ni Gabriel. Hindi man lang tiningnan ni Ricardo ang lata. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang jacket at hinarap ang salamin. Iyon ba? Kinuha ko na. Kailangan ko ng pambili ng bagong bag ni Vanessa. Alam mo na, buntis ang tao. Kailangan masaya palagi. Isa pa, konti lang naman yun. Ang dami mong reklamo. Ang mga salita ni Ricardo ay tila isang balaraw na direktang itinarak sa puso ni Celeste. Para sa bag, Ricardo, pambili yun ng gamot ng anak mo. Mamamatay ang anak mo sa hinihika, tapos inuna mo pa ang kapritsyo ng kabit mo? Sa unang pagkakataon, hindi napigilan ni Celeste ang kanyang boses. Ang matagal na niyang ibinaon na puot ay biglang sumabog. Tumayo siya at pilit na hinawakan ang braso ni Ricardo. Ibalik mo sa akin yon. Ibalik mo ang pera ng anak ko. Marahas na iwinaksi ni Ricardo ang kamay ni Celeste. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba sa akala mo para sigawan ako sa sarili kong bahay? Ako ang asawa mo at ako ang ina ng anak mong pinapabayaan mo. Ganting sigaw ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang mga luha ay nagsisimulang tumulo. Ang sumunod na nangyari ay tila naganap sa mabagal na mosyon. Ang malaking palad ni Ricardo ay mabilis na umabot sa pisngi ni Celeste. Ang tunog ng pagkakasampal ay napakalakas, mas malakas kaysa sa ibinigay ni Doña Imelda kagabi. Napaupo si Celeste sa sahig, nararamdaman ang paglasa ng dugo sa kanyang labi. Asawa? Isang papel lang ang nag-uugnay sa atin, Celeste. Malamig na wika ni Ricardo habang nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Wala kang silbi. Kung gusto mong pagalingin ang anak mo, maghanap ka ng paraan. Huwag mong asahan na ibibigay ko ang oras ko sa batang palaging may sakit. Si Vanessa, siya ang magbibigay sa akin ng tunay na pamilya. Tuluyang lumabas ng kwarto si Ricardo. Iniiwan si Celeste na nakahandusay sa malamig na sahig. Sa pagkakataong ito, walang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Celeste. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malalim, tahimik at nakakakilabot na puot. Tumayo siya, dahan-dahan, tila isang ribultong binigyan ng buhay. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dugong tumutulo mula sa kanyang labi ay pinunasan niya gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang babaeng nakikita niya sa salamin ay hindi na ang maamong si Celeste na handang magsakripisyo para sa pamilya. Siya na ngayon ang anak ni Don Alejandro. Dali-dali siyang umalis ng mansyon at nagtungo sa sementeryo.
sa puntod ng kanyang ama. Umuulan ng mahina, ngunit hindi ininda ni Celeste ang lamig. Lumuhod siya sa harap ng malamig na bato kung saan nakaukit ang pangalang Don Alejandro. Papa, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang matigas na bakal na hinulma sa apoy ng paghihirap. Pinilit kong maging mabuti, pinilit kong intindihin sila, ngunit kinuha nila ang pera ng apo mo. Muntik na nilang patayin ang tanging dugong nananalaytay mula sa iyo. Hinawakan niya ang lapida, ang lamig ng marmol ay tila nagpapakalma sa init ng kanyang dibdib. Hinding-hindi na nila ako muling paiiyakin, Papa. Ang araw na ito ang huling beses na yuyuko ako sa kanila. Papanoorin ko silang gumapang at magmakaawa, at kapag nangyari iyon, wala akong ititirang awa. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang maitim na kotse ang huminto, di kalayuan sa puntod. Bumaba ang isang figura ng babae na nakasuot ng simpleng itim na damit at may dalang payong. Naglakad ito papalapit kay Celeste nang walang imik, tila isang anino mula sa nakaraan. Nang mag-angat ng tingin si Celeste, napasinghap siya nang makilala ang mukha ng babae sa ilalim ng payong. Bakit siya nandito? At paano mababago nang pagdating niya ang daloy ng paghihiganti ni Celeste? Sa ilalim ng mahinang ambon, na tila nakikidalamhati sa kanya, pinagmasdan ni Celeste ang babaeng dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa sasakyan. Pamilyar ang hugis ng mukha nito, ang mga matang puno ng pag-aalala, at ang paborito nitong itim na shawl na lagi nitong suot noong bata pa si Celeste. Nanay Rosa? Ang tanging katagang lumabas sa nanginginig na labi ni Celeste. Ang matandang babae ay hindi sumagot agad. Sa halip, ibinaba nito ang payong at lumapit upang yakapin ng mahigpit si Celeste. Ang init ng yakap na yon ay tila isang mabilis na lunas sa bawat pasa at sakit na natamo ng katawan ni Celeste. Ito ang yakap ng isang ina, ang inang hindi niya kailanman naramdaman mula kay Doña Imelda. Patawarin mo ako, anak ko, kung nahuli ako. Bulong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa luha. Nakita ko ang lahat. Alam ko ang lahat ng ginagawa nila sa iyo. Ipinangako ko sa iyong ama na babantayan kita at hindi ko mapapatawad ang aking sarili na hinayaan kitang magdusa ng ganito katagal. Si Nanay Rosa ang naging kasambahay at tagapag-alaga ni Celeste mula nang pumanaw ang kanyang tunay na ina. Siya rin ang lihim na katiwala ni Don Alejandro sa mga pinakapersonal na transaksyon nito. Ngunit makalipas ang kasal ni Celeste kay Ricardo, pinilit ni Doña Imelda na palayasin si Nanay Rosa sa kadahilanang ayaw niya ng mga taong amoy probinsya. Nanay Rosa, paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ni Celeste habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngumiti ng bahagya ang matanda at naglabas ng isang maliit na calling card mula sa kanyang bulsa. Attorney Mendoza, sinabihan niya ako na tinawagan mo na siya. Panahon na, Celeste. Panahon na para simulan natin ang paglipat ng kapangyarihan. Dinala ni Nanay Rosa si Celeste sa kanyang sasakyan. Sa loob, mainit at tahimik. Kinuha ng matanda ang isang first aid kit at maingat na nilinisan ang putok sa labi ni Celeste. Bawat haplos ni Nanay Rosa ay may kasamang kwento tungkol kay Don Alejandro. Alam mo ba, Celeste, bago pumanaw ang papa mo, palagi kanyang pinapanood sa malayo. Alam niyang hindi mabuting tao si Ricardo. Ngunit alam din niyang ang pag-ibig ay isang sakit na minsan. Kailangan mong maranasan hanggang sa dulo bago ka tuluyang gumaling, wika ni Nanay Rosa habang nilalagyan ng gamot ang sugat. Gusto ng papa mo na matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa na hindi umaasa sa yaman niya, kundi sa sarili mong lakas. Ngunit ngayon, sumobra na sila. Napatitig si Celeste sa labas ng bintana. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay nagbigay linaw sa lahat ng katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi siya pinabayaan ng kanyang ama.
Tinuturuan lang siya nitong maging isang reyna bago ipasa ang korona. Kumusta ang anak ko, Nanay Rosa? Ang pera para sa ospital. Ninakaw ni Ricardo. Garalgal na sabi ni Celeste. Hinawakan ni Nanay Rosa ang mga kamay niya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala kay Gabriel. Nauna na ako sa ospital kaninang madaling araw. Nabayaran na ang lahat ng bill niya at nailipat na siya sa isang VIP room na nakapangalan sa isang foundation ng iyong ama. Ligtas na ang anak mo, Celeste. Hindi na nila siya magagalaw. Nakahinga ng maluwag si Celeste. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may kakampi siya. May pader na sumasangga sa mga bala ng pamilya ni Ricardo. Ngayon anak, seryosong sabi ni Nanay Rosa, kailangan nating bumalik sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, papasok ako hindi bilang katiwala ng iyong ama, kundi bilang isang bagong katulong na ipinadala mula sa agency na binayaran ni Doña Imelda. Kailangan kong maging mga mata at tainga mo sa loob ng bahay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ngunit Nanay Rosa, makikilala ka nila, Doña Imelda. Masyadong matagal na yon at kilala ko ang biyenan mo. Ang tingin niya sa mga katulong ay mga anino lamang na walang mukha at walang halaga. Nakangiting sagot ng matanda. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagpatuloy ang pagiging maamong asawa. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan para makuha ang mga huling dokumento na kailangan ni Attorney Mendoza para isara ang kumpanya nila. Nang hapong iyon, naganap ang plano. Pumasok si Celeste sa mansyon na tila walang nangyari. Ang ulo ay nakayuko, ang mga mata ay walang emosyon. Pagkaraan ng isang oras, dumating si Nanay Rosa. Nagpapanggap na isang probinsyanang naghahanap ng trabaho dahil sa kagipitan sa pera at kawalan ng ibang maglilinis ng napakalaking bahay ng libre maliban kay Celeste. Tinanggap agad ni Doña Imelda si Nanay Rosa nang hindi man lang tinititigan ang mukha nito. Hoy matanda, utos ni Doña Imelda habang nakaupo sa kanyang silya na tila isang reyna. Gusto kong linisin mo ang buong bahay at bantayan mo iyang manugang kong yan. Wala nang ginawa, kundi umiyak. Kung may makita kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Opo, senyora, sagot ni Nanay Rosa habang nakayuko. Ngunit palihim siyang sumulyap kay Celeste at kumindat ng bahagya. Sa pagdating ni Nanay Rosa, naramdaman ni Celeste na hindi na siya nag-iisa sa gitna ng labanan. Ngunit nang dumating ang gabi, nakatanggap si Celeste ng isang mensahe sa kanyang lihim na telepono mula kay Attorney Mendoza. Celeste, may problema tayo. Nalaman ni Ricardo na may nagbayad ng bill ni Gabriel sa ospital at kasalukuyan niya itong pinapaimbestigahan. Kung malaman niya ang tungkol sa foundation ng iyong ama, baka masira ang ating buong plano. Napahawak si Celeste sa kanyang dibdib. Habang ang plano nila ay unti-unting umaandar, hindi rin natutulog ang kalaban. Paano niya mapipigilan si Ricardo na matuklasan ang lihim nang hindi niya sinisira ang sarili niyang pagpapanggap? Ang pagbukas ng pinto sa silid ni Celeste ay sinundan ng mabibigat na yabag. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa manipis na kutsyon sa sahig, nakita na niya ang galit na mukha ni Ricardo na may hawak na isang pirasong papel. Ang mga mata nito ay nanlilisik, tila isang nagugutom na aso na nakahanap ng buto, ngunit hindi alam kung paano ito ngangat-ngatin. Sino ang nagbayad nito, Celeste? Madiin na tanong ni Ricardo. Ang kanyang daliri ay mariing nakadiin sa resibo mula sa ospital ni Gabriel. Walang pangalan, walang detalye. Isang anonymous foundation ang nagbayad ng halos kalahating milyon para sa VIP room at lahat ng gamot. Huwag mo akong gawing tanga. Sino ang lalaking tumutulong sa'yo sa likod ko? Mabilis na gumana ang isip ni Celeste. Naalala niya ang babala ni Attorney Mendoza. Kung malalaman ni Ricardo na may kinalaman ang yaman ng kanyang ama sa pagbabayad, guguho ang 30 araw na plano. Kailangan niyang gamitin ang pinakamalaking kahinaan ni Ricardo
Ang kanyang napakataas, ngunit marupok na ego. Dahan-dahan siyang yumuko, pinilit na panlabuin ang kanyang mga mata ng luha. Isang pamilyar na maskara ng kawalan ng pag-asa ang kanyang isinuot. Wala akong ibang lalaki, Ricardo. Garalgal na sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay tila napuputol sa bawat salita. Nang hindi mo ibinigay ang pera, wala na akong matakbuhan. Pumunta ako sa isang charity. Lumuhod ako sa harapan ng mga social worker. Sinabi ko na inabandona na tayo ng mga kamag-anak natin at wala na tayong makain. Nagmakaawa ako na tulungan nila ang anak ko bilang isang indigente, isang pulubi. Ang reaksyon ni Ricardo ay mabilis at punong-puno ng pandidiri. Tila ba nakahawak siya ng isang maruming bagay kaya mabilis niyang binitawan ang resibo. Charity? Indigente? Nanggagalaiting sigaw ni Ricardo, ang kanyang muka ay namula sa matinding kahihiyan. Ginawa mong pulubi ang apelyido ko? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kung malaman nilang ang asawa ko ay namamalimos sa mga ahensya ng gobyerno? Napakabobo mo talaga, Celeste. Wala kang ibang ginawa kundi sirain ang reputasyon ng pamilyang ito. Sa loob-loob ni Celeste, isang malamig na ngiti ang namuo. Kumagat sa pine si Ricardo. Ang kanyang labis na pagmamalaki ang nagbulag sa kanya sa katotohanan. Mas pipiliin pa nitong isipin na namamalimos ang kanyang asawa kaysa tanggapin na may sarili itong kapangyarihan. Lumabas ka na sa paningin ko. Bago pa ako may magawa sa iyong hindi maganda. Utos ni Ricardo habang inaayos ang kanyang buhok, tila pilit na pinapagpag ang kahihiyang iniisip niyang idinulot ni Celeste. Nang makalabas si Ricardo, pumasok naman ng tahimik si Nanay Rosa, bit-bit ang isang planggana ng malinis na tubig. Nagkatinginan ng dalawa at isang tipid ngunit makahulugang tango ang ibinigay ng matanda. Ligtas sila sa unang pagsubok, ngunit ang umagang iyon ay magdadala pa ng isang mas malaking unos para sa pamilya ng mga mapangapi. Habang nagpupunas ng sahig si Celeste malapit sa sala, nakita niya si Doña Imelda na nanginginig ang mga kamay habang nagbabasa ng ilang formal na liham. Ricardo! Ricardo! Bumaba ka rito! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang matinis na boses ay pumipiyok sa labis na kaba. Mabilis na bumaba si Ricardo mula sa hagdan. Ano yon, ma? Bakit ka sumisigaw? Iniabot ni Doña Imelda ang mga dokumento. Ang bangko! Ipapasara na nila ang 2 warehouse natin sa susunod na linggo kung hindi tayo makakapagbayad ng utang. Wala nang natitirang pondo sa kumpanya, Ricardo. Kahit ibenta ko ang lahat ng alahas ko, hindi aabot sa 10% ng interes. Napaupo si Ricardo sa sofa, ang kanyang muka ay namutla. Ang yaman na palagi nilang ipinagmamalaki kay Celeste ay isa na lamang ilusyon. Sila ay nalulunod na sa utang. Sa pagkakataong yun, lumapit si Nanay Rosa, dala ang isang silver na bandehado kung saan nakapatong ang mga sulat at imbitasyon na dumating ng umagang iyon. Isang makapal at itim na envelope na may makintab na gintong tatak ang umagaw sa pansin ni Doña Imelda. Mabilis niyang kinuha ito at pinunit ang gilid. Habang binabasa niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata at tila nakalimutan ang problema sa bangko. Ricardo, tingnan mo ito. Nanginginig na wika ni Doña Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na tuwa. Isang imbitasyon. Ang Alejandro Realty International ay gaganap ng isang malaking anibersaryo at gala sa katapusan ng buwan. Ang misteryosong bagong chairman ng 60 bilyong dolyar na kumpanyang yon ay haharap sa publiko sa unang pagkakataon at naghahanap sila ng mga lokal na kumpanya na maaaring ponduhan. Tila nakakita ng anghel ang mag-ina. Tumayo si Ricardo at kinuha ang imbitasyon. Ito na ang sagot sa problema natin, ma. Kung makukuha natin ang atensyon ng chairman na ito, kahit isang maliit na porsyento lang ng investments nila ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang natin at bawiin ang mga warehouse.
Habang pinagmamasdan sila ni Celeste mula sa gilid, isang pakiramdam ng labis na kapangyarihan ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinaplano na ng mga taong ito kung paano sila luluhod at magmamakaawa sa misteryosong chairman upang iligtas sila sa kahirapan. Kung alam lang nila na ang sinasamba nilang tagapagligtas ay ang mismong babaeng nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Ngunit ang panandaliang kasiyahan ni Celeste ay naputol nang mapansin ni Ricardo ang isang detalye sa imbitasyon. Pinagmasdan ni Ricardo ang ginamit na wax seal sa itim na envelope, isang gintong selyo na may letrang A na napapaligiran ng mga dahon ng olibo. Unti-unting naningkit ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang noo ay kumunot sa malalim na pag-iisip. Tila may isang alaala na pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Sandali, pabulong na sabi ni Ricardo habang idinidikit ang selyo sa liwanag ng bintana. Ang hugis na ito, ang selyong ito, nakita ko na ito. Napatingin siya sa direksyon ng pasilyo, patungo sa lumang bodega kung saan nakatago ang mga gamit ni Celeste. Ang lumang baul ng patay na ama ni Celeste. Parehong-pareho sila ng tatak. Mabilis na lumingon si Ricardo kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong pagdududa. Bago pa man makakilos si Celeste o si Nanay Rosa, nagsimulang maglakad si Ricardo patungo sa bodega, desididong wasakin ang baul upang makita ang katotohanang nakatago sa loob. Ang bawat mabigat na yabag ni Ricardo patungo sa bodega ay tila pag-ikot ng kamay ng orasan patungo sa katapusan. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Kung makikita ni Ricardo ang mga tunay na dokumentong nakatago sa ilalim ng baul, guguho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Matatapos ang laro, bago pa man niya makuha ang korona. Mabilis na sumunod si Celeste at si Nanay Rosa. Nang marating nila ang bodega, hawak na ni Ricardo ang isang mabigat na tubo na gawa sa bakal na kinuha niya mula sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kahibangan at hinala. Ricardo, huwag. Pakiusap. Lumang gamit lang iyan ng papa ko. Pakiusap ni Celeste. Pilit na humaharang sa daan, ngunit marahas siyang itinulak ng kanyang asawa. Ang malakas na paghampas ng bakal sa lumang kandado ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, tila pagdurog sa mismong dibdib ni Celeste. Sumabog ang kalawang at nabasag ang kahoy sa paligid ng lock. Walang pag-aatubiling binuksan ni Ricardo ang takip ng baul. Nagliparan ang mga naipong alikabok sa hangin. Lumapit din si Doña Imelda, nanlalaki ang mga matang nag-aabang ng anumang kayamanan o sikretong maaari nilang magamit. Walang habas na hinalungkat ni Ricardo ang mga laman nito. Inihagis niya sa sahig ang mga lumang damit, isang kupas na sombrero at ilang lumang litrato. Hanggang sa makuha ng kanyang kamay ang isang nakakuadradong papel na may nakatatak na pamilyar na gintong selyo, ang letrang A na may mga dahon ng olibo. Huminto ang paghinga ni Celeste. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng kanyang damit. Tinitigan ni Ricardo ang kwadrado. Inilapit ito sa liwanag ng bintana. Ang kanyang nakakunot na noo ay unti-unting napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti, hanggang sa mawi ito sa isang malakas at nakakapasong halakhak. Ang tawa niyang umaalingaw-ngaw ay tila punong-puno ng ginhawa at matinding pangungutya. Kaya pala pamilyar ang logo. Tumatawang wika ni Ricardo, sabay hagis ng kwadrado sa paanan ni Celeste. Ang salamin nito ay nabasag. Nagkalat ang mga piraso sa sahig. Tiningnan ni Celeste ang papel. Isa itong lumang sertipiko ng katapatan. Nakasulat doon sa malalaking letra. Iginagawad kay Alejandro bilang pagkilala sa 20 taong tapat na serbisyo bilang pinunong tagapaglinis at maintenance ng Alejandro Realty. Pinunong tagapaglinis, isang janitor. Halakhak ni Doña Imelda habang nakapamaywang. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Akala ko pa naman
ay may itinatagong yaman ng tatay mo, kaya may paselyo pa. Isang hamak na tagawalis pala ng mga bilyonaryo. Siguro ninakaw niya lang ang papel na yan o binigay sa kanya bilang awa. Tiningnan ni Ricardo si Celeste ng may matinding paghamak. Napakabobo ko para isipin na may koneksyon kayo sa mga may-ari. Hanggang dyan lang talaga ang nararating ng mga katulad ninyo, Celeste. Mga basurero ng lipunan. Tayo nagsasayang lang tayo ng oras sa mga basurang ito. Umalis ang mag-ina na patuloy ang pagtawa. Tila naka-score ng isang malaking tagumpay sa pagpapahiya kay Celeste. Nang tuluyang mawala ang mga yabag nila, napaluhod si Celeste at dahan-dahang pinulot ang nabasag na kwadrado. Sa halip na umiyak, isang malamig at payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumingon siya kay Nanay Rosa na ngayon ay nakatayo sa may pinto, tahimik na tumatango. Ito ay ang pekeng dokumento na matalinong inihanda ni Nanay Rosa gabi pa lamang bilang pananggalang kung sakaling may maghinala sa mga gamit ng kanyang ama. Ang tunay na mga dokumento ng pamana ay matagal na nilang nailipat sa isang safety deposit box sa bangko. Ang sertipikong ito ay sadyang ginawa upang pakainin ang ego ni na Ricardo, upang paniwalain silang sila pa rin ang nasa itaas. Ang yabang ay isang lason na bumubulag sa sariling mga mata. Pabulong na wika ni Nanay Rosa habang tinutulungan si Celeste na tumayo. Hayaan mong isipin nilang janitor ang ama mo. Mas magiging matamis ang gabi na malaman nilang ang inaalipusta nilang janitor ang nagmamay-ari ng hangin na kanilang nilalanghap. Ngunit ang araw na yon ay may nakahanda pang mas mapait na lason. Nang hapon ding iyon, isang malaking sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Sunod-sunod na pumasok ang mga tauhan na may bitbit na mga malalaking maleta at kahon ng mga mamahaling damit. Mula sa pinto, pumasok si Vanessa, nakasuot ng malaking sunglasses at umaarting parang donya habang inaalalayan ni Ricardo. Celeste, malamig na utos ni Ricardo habang inilalapag ang bag ni Vanessa sa mismong gitna ng sala. Mula ngayon, dito natitira si Vanessa. Kailangan niya ng maayos na pag-aalaga para sa magiging anak namin at kailangan niya ng malaking espasyo. Tiningnan ni Celeste ang mga maleta at muling ibinaling ang tingin sa kanyang asawa. Ano ang ibig mong sabihin, Ricardo? Ngumiti si Doña Imelda na nakatayo sa hagdan. Bingi ka ba o sadyang tanga lang? Ilipat mo ang mga gamit mo mula sa master's bedroom. Doon ka na sa maliit na kwarto, malapit sa kusina. Si Vanessa na ang gagamit ng kwarto ninyo. At ikaw ang magsisilbing personal na yaya niya. Ang bigat ng utos na yon ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa balikat ni Celeste. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay hindi lamang ipinaparada sa kanyang harapan, kundi inaagaw na rin ang kanyang mismong higaan. Dahan-dahang lumapit si Vanessa kay Celeste. Sa isang boses na sapat lamang para silang dalawa ang makarinig, bumulong ang kabit. Alam ko kung nasaan ang anak mo, Celeste. Nalaman ko kung saang ospital siya dinala. Maging mabait ka sa akin sa pamamahay na ito o baka may mangyaring hindi maganda sa makina na nagpapahinga kay Gabriel. Nanlamig ang buong pagkatao ni Celeste. Ang galit na pilit niyang itinatago ay tila naging isang halimaw na nagbabadyang kumawala. Sinaling ni Vanessa ang nag-iisang bagay na hindi niya dapat ginalaw. Ang mga salita ni Vanessa ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa dibdib ni Celeste. Ang kanyang mundo, na kanina ay may kaunting pag-asa, ngayon ay nagguho ng tuluyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang tindi ng galit na nagbabadyang sumabog mula sa kanyang kalooban. Hindi niya ininda ang mga patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ricardo, ma, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng panalo habang nakatingin kay Celeste. Gusto ko sana na si Celeste na ang maging personal na taga-alaga ko. Tutal, wala naman siyang ginagawa. At simula ngayon,
Lahat ng paghahanda sa pagkain, siya ang gagawa para sa akin. Gusto kong palagi akong may sariwang prutas at juice sa umaga at mainit na sabaw sa gabi. Hindi ko nahahayaang kumain ng kung ano-ano ang magiging anak niyo. Ngumisi si Doña Imelda. Tama ka, Vanessa. Celeste, narinig mo yon? Hindi na ang anak mo ang pinakamahalaga. Ang apo ko na ngayon ang prioridad. Naiwan si Celeste sa gitna ng sala, nakatingin sa mga maleta ni Vanessa na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang isip ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinatutugtog ang mga salita ni Vanessa. Maging mabait ka sa akin. O baka may mangyaring hindi maganda sa makina na nagpapahinga kay Gabriel. Hindi. Bulong ni Celeste, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ako papayag. Sa gabi ring iyon, naglakad si Celeste patungo sa dating kwarto nilang mag-asawa. Ang mga gamit niya, na matagal nang naninirahan doon, ay nakakalat sa sahig, tila mga basura. Ang bawat damit na pinili niya, ang bawat litrato nila ni Ricardo noong sila ay masaya pa, ay nakakalat sa sahig, kasama ang kanyang kumot na tila isang basahan na itinapon. Pumasok si Vanessa, nakasuot ng isang silk na nightgown. Ang kanyang mukha ay may mapang-uyam na ngiti. Oh, nag-iimpake ka na pala, Celeste? Well, good for you. You finally know your place. Nasaan ang mga gamit ko? Tanong ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ay, iyon ba? Sagot ni Vanessa habang kukuha ng damit mula sa kanyang maleta. Pinababa ko na sa bodega. Doon ka na lang sa maliit na kwarto malapit sa kusina. Kasi ang totoo, kahit kailan hindi ka naman talaga naging reyna ng bahay na ito. Isa ka lang hamak na katulong. Nanginginig ang mga kamay ni Celeste. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na hindi sampalin ang mukha ni Vanessa. Naalala niya ang kanyang anak. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Nanay Rosa, bulong ni Celeste habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan kong kumilos. Nananakot si Vanessa. Nalaman niya kung nasaan si Gabriel. Alam ko, anak. Sagot ni Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan natin silang unahan. Kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya na sapat para tuluyan silang ikulong. Sa loob ng 3 araw, si Celeste ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Nagluluto siya para kay Vanessa, naglalaban ng mga damit nito, at tiniis ang bawat insulto. Ngunit sa bawat pagtitimpi niya, mas lalong lumalalim ang kanyang galit. Sa bawat gabi, tahimik siyang kumukuha ng mga dokumento mula sa opisina ni Ricardo, mga resibo, at mga lihim na tawag sa telepono. Isang gabi, habang naglilinis si Celeste ng kwarto ni Vanessa, napansin niya ang isang maliit na sobre sa ilalim ng unan. Agad siyang napakilos. Binuksan niya ito at bumulaga sa kanya ang isang birth certificate. Hindi ito ang birth certificate ng magiging anak ni Vanessa kay Ricardo. Ito ay ang birth certificate ni Gabriel. Paano? Paano niya nakuha ito? Bulong ni Celeste. Ngunit may nakita pa siyang ibang detalye sa birth certificate. Ang pangalan ng ina ay hindi Vanessa, kundi isang pangalang hindi niya kilala. At ang ama, hindi rin si Ricardo. Nagmadali si Celeste na kumuha ng litrato ng birth certificate gamit ang kanyang lihim na telepono. Bago pa man makabalik si Vanessa, maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos. Kinabukasan, habang naghahain si Celeste ng almusal para kay Vanessa, isang malaking ingay ang narinig mula sa likod bahay. Lumabas silang lahat at nakita nilang sumabog ang main pipe ng tubig ng mansyon. Ang tubig ay dumadaloy sa hardin, tila isang maliit na ilog. Ano ba yan? Celeste, Nanay Rosa, ayusin ninyo yan. Sigaw ni Doña Imelda. Sige na, Celeste, bantayan mo si Vanessa. Bulong ni Nanay Rosa. Ako na ang bahala sa lahat. May nakita akong kakaiba sa ilalim ng sink. Sa pagkakataong ito, hindi na paglilinis ang nasa isip ni Nanay Rosa.
Habang nagpapanggap na inaayos ang tubo, palihim niyang inilagay ang isang device sa ilalim ng sink, isang listening device na kayang marinig ang bawat pag-uusap sa buong mansyon. Kinagabihan, habang naghahanda si Celeste na matulog sa kanyang bagong silid sa tabi ng kusina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Mendoza. "Celeste, nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa birth certificate na pinadala mo. Ang totoo, hindi kay Ricardo ang dinadala ni Vanessa at ang pangalan ng ina na nakasulat sa birth certificate ni Gabriel. Iyon ay ang pangalan ng tunay na ina ni Vanessa. Siya ay pinanganak sa ibang bansa at may isa pang anak na pinangalan ng Gabriel. Napatakip si Celeste sa kanyang bibig. Ang pagbubuntis ni Vanessa ay isang kasinungalingan at ang pagbabanta niya kay Gabriel ay isang bluff. Ngunit bakit? Ano ang motibo ni Vanessa para gawin ang lahat ng ito? Kailangan nating malaman ang buong katotohanan, Celeste. Ang babaeng ito, mas mapanganib siya kaysa sa inaakala natin, sabi ni Attorney Mendoza. Sa dilim ng kanyang silid, napatingin si Celeste sa bintana. Ang buwan ay bilog na bilog. Tila isang saksi sa lahat ng kasinungalingan at sikreto sa loob ng mansyon na yon. Ang kanyang puso ay nananabik sa katotohanan, ngunit alam niyang kailangan pa niyang maghintay. Ngunit, paano kung may mas malaking sikreto pa si Vanessa? At paano kung ang paghahanap sa katotohanan ay magdala sa kanya sa isang mas mapanganib na sitwasyon? Linisin mo ng maayos ang paligid ng mga paa ko, Celeste. Baka madulas ako, mahirap na. Baka madamay ang baby. Ang boses ni Vanessa ay puno ng malansang tamis habang nakaupo siya sa isang malambot na armchair. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa isang maliit na silya. Sadya niyang hinuhulog ang mga mumo ng tinapay sa sahig. Pinapanood si Celeste na nakaluhod at matiyagang nagpupunas. Ang bawat kiskis ng basahan sa makintab na tiles ay tila isang tahimik na panalangin ng pagtitimpi. 20 araw na lang. Binibilang ni Celeste ang bawat paghinga, bawat insulto at bawat patak ng pawis. "Oh, bakit parang ang bagal mo yata?" Muling puna ni Vanessa. Sabay sipa ng bahagya sa balikat ni Celeste gamit ang kanyang mamahaling tsinelas. Sabagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa isang babaeng iniwan na ng asawa sa sarili nilang kwarto? Be thankful, Celeste, dahil pinapatira ka pa namin dito. Hindi umimik si Celeste. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang titig ni Nanay Rosa mula sa kusina. Isang titig na nagsasabing, "Huwag ngayon anak, malapit na." Maya-maya pa ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang serye ng malalakas na katok sa main door. Ang tunog ay hindi pamilyar. Mabilis, autoritaryo, at walang pasintabi. Nagmamadaling bumaba si Doña Imelda mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba. "Celeste, buksan mo ang pinto. Sino ba yang nambubulahaw?" Sigaw ng matanda. Nang buksan ni Celeste ang pinto, 3 lalaking nakabarong at may bitbit na mga briefcase ang bumulaga. Sa likod nila ay 2 pulis. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa loob, tila nagdadala ng balita ng kamatayan. "Kami ay mula sa Global Bank of the Philippines." Formal na wika ng lalaking nasa harap. "Nandito kami para sa formal na foreclosure ng property na ito. Ayon sa aming record, 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng utang sa mortgage at ang inyong kumpanya ay idineklara na naming insolvent." Halos himatayin si Doña Imelda. Napahawak siya sa braso ng sofa. Ang kanyang mga perlas ay tila naging kadena na sumasakal sa kanya. Hindi maaari. May usapan kami ng manager. Bibigyan niyo kami ng palugit." "Tapos na ang palugit, madam," sagot ng opisyal. "Mayroon kayong 48 oras para lisanin ang mansyong ito, maliban na lamang kung mababayaran ninyo ang kabuuang utang na 80 milyong piso bago ang 5:00 ng hapon bukas."
Lumabas si Ricardo mula sa kanyang opisina. Gulo-gulo ang buhok at namumutla. 80 milyon? Saan kami kukuha niyan sa loob ng isang araw? Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin kay Celeste na tahimik na tumayo sa isang sulok. Pinanood niya ang pagguho ng kahariang itinayo sa pagnanakaw at pang-aapi. Ang takot sa mga mata ni Ricardo ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ngunit hindi pa ito ang dulo. Alam niyang gagamitin nila ang huling baraha, ang imbitasyon sa Alejandro Gala. Nang umalis ang mga bank officials, mabilis na lumapit si Ricardo kay Celeste at marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Celeste, iyong mga dokumento ng kumpanya na pinapirmahan ko sa iyo, nasaan ang kopya mo? Kailangan nating gamitin yon para makakuha ng emergency loan. Wala sa akin, Ricardo. Mahinahong sagot ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa asawa. Di ba kinuha mo lahat noong nakaraang linggo? Sinungaling, sigaw ni Ricardo. Ngunit bago pa siya makagawa ng masama, sumingit si Vanessa na tila balisarin. Ricardo, pabayaan mo na siya. Ang mahalaga ay ang gala bukas ng gabi. Doon tayo makakakuha ng pera. Ang chairman ng Alejandro Realty, siya ang sasagot sa atin. Nang kumalma ang lahat at nagkulong ang mag-ina sa opisina upang magbalak, mabilis na hinila ni Nanay Rosa si Celeste sa laundry area. Inabot ng matanda ang isang maliit na earpiece. Makinig ka, anak! Bulong ni Nanay Rosa. Sa pamamagitan ng listening device na itinanim nila, narinig ni Celeste ang boses ni Vanessa sa kabilang linya ng telepono. Ang boses nito ay wala na ang tamis, kundi puno ng desperation at puot. Sinasabi ko sa iyo, malapit na. Kapag nakuha ko na ang loob ng chairman sa gala, tatakas na ako rito. Hindi ko na kailangan ang mga loser na ito. Kumusta ang anak ko? Kumusta ang tunay na Gabriel? Siguraduhin mong hindi siya makakatakas sa tinitirhan niyo. At ang tangang si Ricardo? Akala niya talaga siya ang ama nito. Nanigas si Celeste. Ang tunay na Gabriel na binanggit ni Vanessa ay hindi ang kanyang anak, kundi ang batang nasa birth certificate na nakita niya. Isang malaking sindikato ang kinasasangkutan ni Vanessa at ginagamit niya lang ang pamilya ni Ricardo bilang pansamantalang taguan at mapagkukunan ng pera. Nanay Rosa, pabulong na sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi lang pala ako ang biktima rito, pati ang pamilyang ito ay niloloko ng ahas na yan. Pero hindi ko sila ililigtas. Hahayaan ko silang magtuklawan hanggang sa maubos sila. Isang malakas na kalabog mula sa itaas ang nagpatalon sa kanila. Narinig nila ang sigaw ni Doña Imelda. Nawawala. Nawawala ang imbitasyon. Ricardo, ang gold envelope. Sino ang kumuha? Mabilis na napatingin si Ricardo sa direksyon ni na Celeste sa baba. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Celeste, ikaw lang ang huling pumasok sa opisina ko para maglinis kanina. Ibalik mo ang imbitasyon. Tumakbo pababa si Ricardo at hinarap si Celeste. Sa pagkakataong ito, hindi lang sampal ang nakita ni Celeste sa mga mata nito, kundi isang desididong karahasan. I-search ang kwarto niya. I-search ang bawat sulok ng bodega. Utos ni Ricardo sa mga tauhan nila. Habang hinahalughog nila ang maliit na silid ni Celeste, na natili siyang tinang. Alam niyang wala roon ang imbitasyon. Ngunit ang hindi niya alam ay may itinanim si Vanessa sa ilalim ng kanyang unan. Isang bagay na mas higit pa sa imbitasyon. Isang bagay na magdadala kay Celeste sa kulungan bago pa man sumapit ang gabi ng gala. Ano ito? Sigaw ng isang tauhan habang itinataas ang isang plastic bag na may lamang puting pulbos. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Isang frame-up, isang luma, ngunit epektibong paraan para tuluyan siyang mawala sa landas nila. Drugs? Bulong ni Ricardo. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Mukhang hindi lang foreclosure ang kakaharapin ng pamilyang ito. Ma, tumawag ka ng pulis.
Sa kulungan na magpapaliwanag ang janitress na ito. Si Nanay Rosa ay akmang lalapit, ngunit pinigilan siya ni Celeste gamit ang isang tingin. Huwag muna. Habang papalapit ang tunog ng sirena ng pulis sa labas, tiningnan ni Celeste si Vanessa na nakatayo sa hagdan. Dahan-dahang itinaas ng kabit ang kanyang baso ng wine bilang pagpupugay sa kanyang tagumpay. Magagawa kaya ni Celeste na makalabas sa bitag na ito sa loob ng 48 oras? O dito na magtatapos ang kanyang pangarap na mabawi ang lahat? Ang asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng mga pulis ay humahalik sa mga bintana ng mansyon, tila isang babala ng paparating na hatol. Sa loob, ang boses ni Ricardo ay puno ng pagmamalaki at poot, habang itinuturo niya ang plastik na may puting pulbos sa paanan ni Celeste. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng kanyang asawa. "Ayan, officer. Ayan ang ebidensya." Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na may halong katuwaan. Hindi lang pala siya magnanakaw at walang kwentang asawa, kundi isang kriminal din. Kaya pala palagi siyang tuliro at parang may sariling mundo. Gumagamit pala siya ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng pamamahay ko. Si Doña Imelda ay sadyang napahawak sa kanyang dibdib at umaktong tila hihimatayin sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko, ang linis-linis ng pangalan ng pamilya namin. Tapos dudungisan lang ng isang hamak na janitress. Dakpin niyo na yan. Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Celeste. Ang malamig na tunog ng posas na kinukuha mula sa sinturon ay umaling-awngaw sa tahimik na sala. Tumingin si Celeste kay Vanessa na nakatayo sa likuran ni Ricardo. Ang kabit ay dahan-dahang ngumiti. Isang matagumpay na sulyap na tila nagsasabing tapos na ang laban. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga pulis ang mga kamay ni Celeste, isang mahinahon ngunit matatag na boses ang narinig mula sa gilid ng kusina. "Sandali lang po, mga Ginoo." Si Nanay Rosa ay lumabas. Bitbit ang isang basahan at isang maliit na tablet na hindi inaasahang pag-aari ng isang katulong. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba, kundi puno ng isang tahimik na awtoridad. "Ano ang ginagawa mo rito, matanda? Bumalik ka sa kusina." Bulyaw ni Ricardo. Hindi siya pinansin ni Nanay Rosa. Iniharap niya ang tablet sa mga pulis. "Bago niyo po dakpin ang aking alaga, baka gusto niyo munang panoorin ang kuha ng kamera na itinago ko sa loob ng kwartong iyon. Bilang isang matandang malabo na ang mata, mahilig po akong maglagay ng security camera para hindi ko mawala ang aking mga gamit." Pumindot si Nanay Rosa sa screen. Ang video ay malinaw na nagpapakita ng isang figura na pumasok sa maliit na silid ni Celeste kanina lamang habang wala ang lahat. Ang figurang yon ay nakasuot ng silk na nightgown, si Vanessa. Malinaw na nakita sa video kung paano maingat na inilagay ni Vanessa ang plastik na may puting pulbos sa ilalim ng unan ni Celeste bago ito lumabas na may mapang uyam ng ngiti. Ang katahimikan sa sala ay naging mas lalong nakakabingi. Ang mukha ni Vanessa ay biglang namutla. Tila nawalan ng dugo ang bawat himaymay ng kanyang balat. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na kumapit sa braso ni Ricardo. Hindi totoo yan! Fake ang video na yan! Inedit nila yan!" Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Kinuha ng isang pulis ang plastic bag at binuksan ito. Kumuha siya ng kaunti at tinikman gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ilang sandali pa, kumunot ang kanyang noo at lumingon kay Ricardo. "Sir, asukal lang po ito. Powdered sugar." Isang malakas na buntong hininga ng pangungutya ang kumawala kay Celeste. Si Nanay Rosa, na mas mabilis pa sa kidlat, ay pinalitan na ang totoong lason ng asukal bago pa man tumawag ng pulis ang mga kalaban. Mukhang may nagkamali sa pagluluto rito. Malamig na wika ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig kay Vanessa. "Hindi ba, Vanessa? Masyado kayatang excited na matanggal ako rito, kaya pati asukal sa kusina pinapakialaman mo." Ang mga pulis ay tumingin ng masama kay Ricardo at Vanessa.
Nagsayang lang kami ng oras dito. Ang paninirang puri at pagtatanim ng ebidensya ay isang seryosong krimen, ma'am. Huwag na nating hayaang umabot ito sa formal na demanda. Nang makaalis ang mga pulis, ang galit ni Ricardo ay bumaling kay Vanessa. Ano ang kalokohan ito, Vanessa? Ginawa mo kaming mukhang tanga sa harap ng mga pulis. Ricardo, honey, I was just trying to help us. Pagdadahilan ng babae habang umiiyak ng peke. Ngunit hindi na sila pinansin ni Celeste. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas doon ang isang lalaking nakasuit, si Attorney Mendoza. Bit-bit niya ang isang dokumentong may gintong selyo. Magandang gabi. Formal na bati ng abogado. Nandito ako hindi para sa gulo, kundi para maghatid ng huling babala. Ang foreclosure ng bangko ay hindi na mapipigilan. Ngunit may isang tao na handang bayaran ang lahat ng utang ninyo at kunin ang mansyong ito, kapalit ng isang kondisyon. Mabilis na lumapit si Doña Imelda, tila nakakita ng kaligtasan. Sino? Sino ang taong yan? Gagawin namin ang kahit ano. Tumingin si Attorney Mendoza kay Celeste ng panandalian bago muling humarap sa mag-ina. Ang taong iyon ay ayaw magpakilala sa ngayon. Ngunit ang kondisyon ay ito. Kailangang dumalo ang inyong pamilya sa Alejandro Gala bukas ng gabi. At doon, sa harap ng lahat, ay hihilingin ninyo ang tulong ng chairman. Ngunit tandaan ninyo, ang chairman ay hindi tumitingin sa pera, kundi sa katapatan. Nang umalis ang abogado, muling nabuhayan ng loob si Ricardo. Ma, narinig mo yon? May pag-asa pa tayo. Kailangan lang nating makuha ang loob ng chairman bukas. Celeste, maghanda ka. Isasama ka namin, pero hindi bilang asawa ko. Isusuot mo ang uniforme ng katulong at ikaw ang magdadala ng mga bag namin. Ipapakita natin sa chairman na matulungin tayo sa mga mahihirap na gaya mo. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Celeste. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. 24 na oras na lang. Ang huling gabi ng kanyang pagtitiis ay papalapit na. Sige Ricardo, pabulong na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang panginginig na hindi nila maunawaan. Dadalhin ko ang lahat ng kailangan nyo at sisiguraduhin ko na hinding-hindi nyo makakalimutan ang gabing iyon. Sa likod ng kanyang mga labi, isang plano ang nabubuo. Ang imbitasyong nawawala, nasa kamay na niya. At sa loob ng imbitasyong yon ay hindi lamang gate pass sa party, kundi ang listahan ng lahat ng kasalanan ni Vanessa na nakalap ni Nanay Rosa mula sa nakatagong recorder. Ngunit habang naghahanda ang lahat, isang sikretong tawag ang natanggap ni Vanessa sa dilim ng hardin. Boss, hindi natuloy ang plano sa pulis, pero huwag kang mag-alala. Bukas sa gala, kukunin ko ang bata. Kapag nakuha ko na si Gabriel, wala nang magagawa si Celeste, kundi pirmahan ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo. Maghanda ka na ng sasakyan sa likod ng hotel. Naririnig ni Celeste ang bawat salita mula sa earpiece na suot niya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa tindi ng puot. Susubukan nilang kunin ang kanyang anak sa gitna ng selebrasyon. Sapat ba ang paghahanda ni Celeste at Nanay Rosa para maprotektahan si Gabriel sa gitna ng libu-libong tao? O ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay? Huwag mong kalimutang plansahin ang bawat tupi ng gown ko, Celeste. Ayokong makita kahit isang gatla sa suot ko sa harap ng chairman. At siguraduhin mong malinis ang mga sapatos ni Ricardo. Isang dumi lang at baka hindi ka na makalabas ng buhay sa bahay na ito. Ang boses ni Vanessa ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa maliit na silid ni Celeste. Habang nagsasalita ang kabit, dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang paalala ng kanyang peking pagbubuntis na siyang naging pasaporte niya sa pamilyang ito. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling seda na robe, habang si Celeste ay nakaluhod sa sahig, pilit na inaayos ang mga gamit na dadalhin nila sa hotel
para sa Alejandro Gala. Sa bawat haplos ni Celeste sa tela ng gown ni Vanessa, nararamdaman niya ang matinding pait. Ito ang telang binili, gamit ang perang dapat ay para sa gamot ni Gabriel. Ang bawat kumukutitap na kristal sa damit na yon ay tila mga luhang namuo sa mga mata ni Celeste sa nakalipas na 3 taon. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang mitya bago ang malakas na pagsabog. Opo, Ma'am Vanessa, pabulong na sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang makina na sumusunod lamang sa utos. Sa kabilang bahagi ng mansyon, maririnig ang abalang boses ni Doña Imelda. Nagkakagulo ang mga tauhan sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Ricardo, siguraduhin mong ang mga papeles ng kumpanya ay nasa briefcase mo. Kailangan nating makuha ang pirma ng chairman bago matapos ang gabi. Ito na ang huling barahan natin para hindi tayo matulog sa kalsada bukas. Pumasok si Ricardo sa kwarto, suot ang kanyang tuxedo. Tumingin siya kay Celeste nang may halong pandidiri at ini. Hoy, janitress, bilisan mo riyan. Isusuot mo ang uniforme ng katulong na binili ni Mama. Doon ka sa likod ng limousine, sasakay kasama ang mga gamit. Kapag nasa hotel na tayo, huwag kang lalayo sa amin. Ikaw ang tagabitbit ng bag ni Vanessa at tagapunas ng pawis ko. Intindindes? Opo, Ricardo. Ulit ni Celeste. Hindi siya tumitingin sa asawa. Nakatuon ang kanyang pansin sa isang maliit na earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok. Celeste! Bulong ni Nanay Rosa sa kabilang linya. Nasa labas na ng ospital ang mga tauhan ni Vanessa. Sinusubukan nilang pumasok sa VIP room ni Gabriel. Pero huwag kang mag-alala, nakahanda na ang mga security ni Attorney Mendoza. Ang pain ay nakalatag na. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Celeste. Ang takot para sa kanyang anak ay pilit niyang nilulunod sa layuning tapusin na ang lahat ng ito. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng malayong-malayo sa dating Celeste. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang tindig ay matuwid sa kabila ng suot na uniforme ng katulong. Handa na ang lahat, Ricardo, wika ni Celeste habang isinasara ang huling maleta. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, isang mahabang itim na limousine ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas ang mag-ina at si Vanessa. Tila mga hari at reynang bibisita sa isang kaharian. Sumunod si Celeste, bitbit ang 3 malalaking bag, habang si Nanay Rosa ay nakamasid lamang mula sa bintana ng kusina. Ang kanyang mga mata ay puno ng panalangin at pag-asa. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng pag-uusap tungkol sa pera. Ano kaya ang itsura ng chairman? Balita ko, napakayaman niya pero napaka-misteryoso, sabi ni Vanessa habang naglalagay ng lipstick. Kahit ano pa ang itsura niya, sisiguraduhin nating mahuhulog siya sa ating plano, sagot ni Doña Imelda. Ricardo, ipakita mo ang galing mo sa pagsasalita. Sabihin mo na ang kumpanya natin ay ang pinaka-stable sa rehiyon. Napatingin si Ricardo kay Celeste na nakaupo sa maliit na upuan sa dulo ng limousine. At ikaw, huwag kang gagawa ng anumang eksena roon. Kapag tinanong ka kung sino ka, sabihin mo isa kang benepisyaryo ng charity ng pamilya namin. Isang mahirap na tinutulungan namin. Naiintindihan mo? Ngumiti si Celeste ng bahagya, isang ngiting hindi nakita ni Ricardo sa dilim. Naiintindihan ko, Ricardo. Isang mahirap na tinutulungan ninyo. Iyon ang sasabihin ko. Narating nila ang tapat ng isang napakagandang hotel. Ang bawat pagtama ng gulong ng sasakyan sa semento ay tila paglapit sa entablado ng katotohanan. Pagbaba nila, sinalubong sila ng mga kislap ng kamera at ang mabangong amoy ng mga bulaklak. Libo-libong tao ang naroon. Lahat ay nakasuot ng pinakamagarang damit.
Habang naglalakad sina Ricardo patungo sa entrance, si Celeste ay nasa likuran nila. Bitbit ang kanilang mga bag. Ang bawat mata ng mga dumadaan ay tila naaawa sa kanya, isang katulong sa gitna ng mga bilyonaryo. Ngunit sa bawat hakbang ni Celeste sa pulang carpet, nararamdaman niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bago sila makapasok sa main ballroom, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanila. Mr. and Mrs. Montemayor at Doña Imelda, sumunod po kayo sa akin. May espesyal na upuan na inilaan para sa inyo ang chairman. Special seat? Nagagalak na sabi ni Doña Imelda. Narinig mo iyon, Ricardo? Napansin tayo ng chairman bago pa man tayo pumasok. Dinala sila sa isang mesa na nasa mismong harap ng entablado. Isang mesa na may pangalang The Guests of Honor. Samantala, itinuro si Celeste sa isang madilim na sulok sa gilid ng entablado. Diyan ka lang katulong. Bantayan mo ang mga bag. Utos ni Ricardo. Umupo si Celeste sa maliit na silya sa gilid. Mula roon, kitang-kita niya ang buong ballroom. Nakita niya si Attorney Mendoza na tumatango sa kanya mula sa malayo. Nakita rin niya ang mga tauhan ni Vanessa na nagmamasid sa paligid, naghihintay ng hudyat. Ang mga ilaw ay unti-unting namatay. Isang malakas na tunog ng trompeta ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat ng pagsisimula ng programa. Ang bawat tibok ng puso ni Celeste ay sumasabay sa bawat segundo ng paghihintay. Ladies and gentlemen, ang boses ng announcer ay umalingaw-ngaw. Ngayong gabi, saksihan ang pagdating ng nag-iisang tagapagmana ng Alejandro Realty International, ang bagong chairman na hahawak sa ating kinabukasan. Tumingin si Ricardo at Doña Imelda sa entablado ng may pananabik. Si Vanessa naman ay lihim na kinuha ang kanyang cellphone, handang mag-text para sa pagdukot kay Gabriel. Ngunit bago pa man makapindot si Vanessa, ang spotlight ay biglang tumama sa gilid ng entablado, doon mismo sa kinauupuan ni Celeste. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lamig ng yelo. Napalingon si Ricardo at Doña Imelda sa direksyon ng ilaw. Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay hindi makapagsalita sa tindi ng gulat. Paano kung ang babaeng inutusan nilang magbitbit ng bag ay siya palang dahilan kung bakit sila naroroon? At ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang bawat insultong ibinigay niya ay may katumbas na $1 bilyong na kabayaran? Anong kalokohan ito? Celeste, umalis ka riyan sa spotlight. Pinapahiya mo kami sa harap ng lahat. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng ballroom, puno ng panginginig at matinding hiya. Sinubukan niyang tumayo para hilahin si Celeste pabalik sa dilim, ngunit tila nanigas ang kanyang mga binti sa kinatatayuan. Ang lahat ng mata ng mga bilyonaryo, diplomat at matataas na opisyal ay nakatuon na ngayon sa kanyang asawa. Ang babaeng suot ang uniforme ng katulong, bit-bit ang mga bag na puno ng basura ng kanyang pamilya. Mula sa gitna ng entablado, dahan-dahang naglakad pababa si Attorney Mendoza. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa bulong-bulungan ng mga panauhin. Huminto siya sa harapan ni Celeste at, sa harap ng libo-libong tao, ay yumukod ng malalim. Magandang gabi, Chairman Celeste Alejandro, malakas at malinaw na wika ng abogado. Ang lahat ay nakahanda na para sa inyong pagtanggap sa tungkulin. Ang trono ng Alejandro Realty ay naghihintay sa inyo. Ang tunog ng mga bag na nalaglag mula sa mga kamay ni Celeste at bumagsak sa mamahaling carpet ay tila isang hudyat ng katapusan para sa mga Montemayor. Dahan-dahang itinaas ni Celeste ang kanyang ulo. Wala na ang maamong tingin ng isang sunod-sunuran. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier, kasing talas ng diamante at kasing lamig ng gabi. Hindi maaari iyan, sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng takot at pagtanggi. Abogado?
Nagkakamali ka. Katulong lang namin iyan. Anak siya ng isang janitor. Paanong magiging chairman ng isang basahan? Hinarap sila ni Attorney Mendoza nang may malamig na ngiti. Ang janitor na tinutukoy ninyo ay si Don Alejandro, ang nagtatag ng imperyong ito. At ang babaeng tinatawag ninyong basahan, siya ang nag-iisang reyna ng 60 bilyong dolyar na kumpanyang balak ninyong hinga ng tulong ngayong gabi. Dahan-dahang hinubad ni Celeste ang kanyang apron na pambahay, inilalantad ang isang simpleng itim na damit sa ilalim na tila naging isang marangyang gown dahil sa kanyang tindig. Naglakad siya paakyat sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa bawat sampal at insultong natanggap niya sa loob ng 3 taon. Ricardo, wika ni Celeste nang marating niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malumanay, ngunit may dalang bigat ng isang bagyo. Sabi mo kanina, ipakikita natin sa chairman na matulungin kayo sa mga mahihirap na gaya ko. Heto na ako, ang chairman na hinahanap ninyo. Napaupo si Ricardo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Celeste. Hon, bakit hindi mo sinabi? Mapag-uusapan natin ito. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ricardo. Sagot ni Celeste. Noong kinuha mo ang pera ng anak ko para sa kapritsyo ng ibang babae, doon natapos ang lahat ng pagkakataon mo. At ikaw, Vanessa? Napalingon ang lahat kay Vanessa, na pilit na nagtatago sa likod ni Doña Imelda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Huwag mo nang ituloy ang text mo, Vanessa. Patuloy ni Celeste. Ang mga tauhan mo sa ospital ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad. At ang tunay na Gabriel na tinutukoy mo? Ligtas na siya sa pangangalaga ng social services, malayo sa sindikatong kinabibilangan mo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Anong sindikato? Vanessa, ano ang ibig niyang sabihin? Hindi na nakasagot si Vanessa dahil sa pagpasok ng ilang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa ballroom. Vanessa Garcia, you are under arrest for fraud, human trafficking, and extortion, wika ng opisyal. Habang kinakaladkad si Vanessa palabas, bumaling si Celeste kay Doña Imelda na ngayon ay nanginginig na humahawak sa kanyang mga perlas. Doña Imelda, ang mansyong tinitirhan ninyo ay opisyal ng nabili ng Alejandro Realty kaninang 3:00 ng hapon. Mayroon kayong 2 oras para kunin ang inyong mga gamit pagkatapos ng piging na ito. Pagkatapos noon, ang bahay na yon ay gagawin kong center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Celeste, patawarin mo kami. Anak ko pa rin si Gabriel, apo ko pa rin siya. Pagmamakaawa ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit sa entablado. Ngunit humarang ang mga security ni Celeste. Tumingin si Celeste sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Isang lalaking dati ay tinitingala niya, ngunit ngayon ay tila isang maliit na insekto sa kanyang paningin. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong may pagsisisi, Ricardo, wika ni Celeste. Ngunit ang sa inyo ay karma lamang na bumabalik sa pinagmulan nito. Matapos ang kanyang talumpati, ang buong ballroom ay sumabog sa isang masigabong palakpakan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Nanay Rosa kay Celeste at may ibinulong na nagpabago sa aura ng kanyang tagumpay. Anak, si Gabriel. Nawawala siya sa VIP room. Hindi siya nakuha ng mga tauhan ni Vanessa, pero may ibang kumuha sa kanya bago pa dumating ang mga pulis. Ang baso ng champagne sa kamay ni Celeste ay halos mabitawan niya. Ang kanyang tagumpay ay biglang naging abo. Sino ang kukuha kay Gabriel kung hindi ang mga tauhan ni Vanessa? Isang mensahe ang pumasok sa personal na telepono ni Celeste mula sa isang hindi kilalang numero. Ang 60 bilyong dolyar ay walang kwenta kung wala ang iyong kaisa-isang tagapagmana. Pumunta ka sa rooftop ng hotel ng mag-isa kung gusto mo pa siyang makitang humihinga.
Ang malamig na hangin sa rooftop ng hotel ay tila humihiwa sa balat ni Celeste, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi nagmumula sa lamig. Ang bawat hakbang niya patungo sa dulo ng gusali ay may kasamang panalangin na halos hindi na lumalabas sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang figura na nakatayo malapit sa pasamano. Hawak ang natutulog na si Gabriel. Hindi ito tauhan ni Vanessa. Hindi rin ito isang estranghero. Ricardo? Pabulong na wika ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwalang pagkabigo. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Tapusin na natin ito. Dahan-dahang lumingon si Ricardo. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan na nagmumula sa taong nawalan ng lahat sa loob ng isang iglap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sampal. 60 bilyong dolyar, Celeste. Ani Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. 3 taon kitang kasama sa ilalim ng iisang bubong. 3 taon kitang tinuring na basahan, pero ikaw pala ang may-ari ng langit na tinitingala ko. Bakit? Bakit mo ako ginawang tanga? Hindi kita ginawang tanga, Ricardo. Mahinahong sagot ni Celeste, bagaman ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba habang nakatingin kay Gabriel. Ibinigay ko sa iyo ang puso ko. Ibinigay ko ang buhay ko. Ngunit ang hinahanap mo ay hindi asawa, kundi isang trono. Ang yaman ng ama ko ay isang pagsubok at ikaw ang kusang bumagsak doon. Sinungaling! Sigaw ni Ricardo, dahilan upang gumalaw ng bahagya si Gabriel sa kanyang pagkakaidlip. Gusto mo lang akong makitang nagmamakaawa. Ngayon, heto na. Wala na ang mansyon. Wala na ang kumpanya. Wala na rin ang anak ko kay Vanessa dahil isa pala siyang kriminal. Pero hindi mo makukuha si Gabriel. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa atin. Humakbang ng isa si Celeste. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ng asawa. Akala mo ba ay talagang wala ka nang natira? Ricardo, tignan mo ang batang hawak mo. Siya ang huling piraso ng kabutihan na meron ka. Huwag mong hayaang pati ang huling bakas ng iyong pagiging tao ay mawala sa gabing ito. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng pinto sa rooftop ay umalingaw-ngaw. Pumasok si Nanay Rosa kasama ang mga pulis. Ngunit mabilis silang pinatigil ni Celeste gamit ang isang kumpas ng kamay. Alam niyang sa puntong ito, hindi dahas ang kailangan, kundi ang katotohanang matagal nang itinago ni Ricardo sa kanyang sarili. Namatay ang papa ko na ang tanging hiling ay makita akong maligaya. Patuloy ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Akala niya, ikaw ang magiging proteksyon ko, pero naging mas malupit ka pa sa tadhana. Ibigay mo sa akin si Gabriel. Ricardo, huwag mong hayaang ang huling alaala sa iyo ng anak mo ay ang takot at kadiliman. Tumingin si Ricardo kay Gabriel. Ang maliit na kamay ng bata ay nakakapit sa kwelyo ng kanyang tuxedo. Tila ba kahit sa pagtulog ay naghahanap ito ng seguridad sa kanyang ama. Isang malalim na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabag, ay tila naging isang lupaypay na anino. Dahan-dahan niyang inabot si Gabriel kay Celeste. Sa sandaling mahawakan ni Celeste ang kanyang anak, tila ba bumalik ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Niyakap niya ang bata nang napakahigpit. Ibinabaon ng kanyang mukha sa maliit na balikat nito habang ang mga luha ng pasasalamat ay dumadaloy nang walang tigil. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at pinusasan si Ricardo. Walang paglaban, walang sigaw. Hinayaan ni Ricardo na kaladkarin siya paalis. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Pagbaba nila sa lobby ng hotel, sinalubong sila ni Doña Imelda na kasalukuyang nakikipag-away sa mga tauhan ng bangko na nagbabantay sa kanilang mga gamit. Nang makita niya si Celeste,
Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng kanyang dating manugang. Celeste! Anak! Pakiusap! Bawiin mo ang foreclosure! Pagmamakaawa ng matanda. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig matapos maputol ang kwintas sa kanyang pagmamadali. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Hindi ko alam na ikaw pala ang pag-asa ng pamilyang ito. Tumingin si Celeste sa babaeng dating kinatatakutan niya. Nakita niya ang isang matandang desperada, isang babaeng naging biktima ng kanyang sariling kasakiman. Isang matinding awa ang naramdaman ni Celeste, ngunit hindi ito ang uri ng awa na magpapabalik sa kanya sa dati. Ang mansyon ay kinuha na ng Alejandro Realty, Doña Imelda. Malamig na wika ni Celeste. Tulad ng sinabi ko, gagawin ko itong isang shelter. Ngunit dahil naging lola ka pa rin ni Gabriel, may inilaan akong isang maliit na apartment para sa inyo sa probinsya. Doon ninyo sisimulan ang buhay na simple, malayo sa mga luho na hindi nyo naman pag-aari. Apartment? Sa probinsya? Bulalas ni Doña Imelda, tila isang insulto ang narinig. Paanong, iyan lang ang ititira ko sa inyo? Pagputol ni Celeste. At kung magrereklamo pa kayo, baka magbago pa ang isip ko. Natahimik ang matanda. Wala na siyang baraha, wala na siyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, nang tumahimik na ang lahat, tumayo si Celeste sa balkonahe ng kanyang bagong opisina sa itaas na palapag ng Alejandro Realty Building. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na nakalatag sa kanyang paanan. Sa kanyang tabi ay si Nanay Rosa, dala ang isang baso ng mainit na gatas para kay Gabriel na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa loob. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celeste. Hinawakan niya ang gintong selyo na nakasabit sa kanyang leeg, ang huling regalo ng kanyang ama. Papa! Bulong niya sa hangin. Tapos na po. Malaya na kami. Inalis ni Celeste ang kanyang mamahaling sapatos at hinayaan ang kanyang mga paa na madama ang lamig ng marmol na sahig. Sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar, ang pinakamahalagang bagay na nakuha niya sa gabing ito ay ang karapatang huminga ng malalim nang walang takot sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa loob ng selda ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato sa dibdib ni Ricardo. Wala na ang kislap ng kanyang tuxedo, wala na ang bango ng mamahaling pabango. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng luma at malamig na semento at ang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling kayabangan. Nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na papalapit, hindi niya agad inangat ang kanyang ulo. Alam niya ang bawat hakbang na yon. Ang bawat marahang pagtapak na dati ay binaliwala niya. Ngunit ngayon ay tila tunog ng isang hatol na hindi niya matakasan. Ricardo, ang pagbigkas ni Celeste sa kanyang pangalan ay wala ng pait, wala na ring galit. Ito ay payapa. Tila isang mahinahong simoy ng hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang tumingala si Ricardo at nakita ang kanyang asawa sa likod ng mga rehas. Nakasuot ito ng puting damit, malinis at kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Celeste, bakit ka pa nandito? Garalgal na tanong ni Ricardo. Para pagtawanan ako? Para makitang lugmok na ang lalaking dati ay tinuring kang basahan? Sige na, gawin mo na. Karapatan mo yan. Umiling ng bahagya si Celeste. Ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa malamig na bakal ng rehas. Nandito ako hindi para sa iyo, Cardo. Nandito ako para sa akin. Para pakawalan ng huling piraso ng kadiliman na itinanim mo sa puso ko sa loob ng 3 taon. Ang galit ay isang bilangguan din, Ricardo, at ayaw ko nang mabulok doon, kasama mo. Isang malalim na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Ricardo. Napayuko siya muli. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghinga. I'm so sorry, Celeste.
Ang tanga ko. Hinayaan kong mabulag ako ni Vanessa. Hinayaan kong manipulahin ako ni Mama. Ang akala ko, ang pera at posisyon, ang magpapatunay na may kwenta ako. Pero sa huli, pati ang sarili ko ay nawala sa akin. Hindi mo lang ako sinaktan, Ricardo. Patuloy ni Celeste. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na awit ng katotohanan. Pinabayaan mo ang anak mo. Muntik mo nang kitlin ang huling pag-asa ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang kaligtasan ng kanyang supling. Ang 60 bilyon. Wala iyan sa kalingkingan ng halaga ng buhay ni Gabriel. Iyan ang hindi mo kailanman naunawaan. Lumabas si Celeste sa presinto ng may dalang panibagong lakas. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila paglipad. Nagtungo siya sa dating mansyon ng mga Montemayor, ang lugar na naging impyerno niya. Ngunit ngayon ay magiging kanlungan ng iba. Doon, sa tapat ng malaking pinto, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa tabi ng ilang maleta. Ang matanda ay tila lumiit sa paningin ni Celeste na wala na ang matikas at mapangaping anyo nito. Celeste? Tawag ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya. Ang mga alahas ko, maaari ko bang hiramin ng isa para lang may maibenta kami habang nagsisimula sa probinsya? Tiningnan ni Celeste ang kanyang biyenan. Ang lahat ng alahas na yon ay binili gamit ang perang ninakaw ninyo sa kumpanya. Ibinigay ko na ang lahat ng yon sa mga biktima ng inyong mga iligal na transaksyon. Doña Imelda, ang tanging dala ninyo sa probinsya ay ang inyong dangal. Kung may natitira pa, simulan ninyong mabuhay ng tapat. Iyan ang pinakamalaking kayamanan na maaari ninyong makuha. Nang umalis ang sasakyang maghahatid sa matanda, lumingon si Celeste sa mansyon. Nakita niya si Nanay Rosa na nakatayo sa balkonahe, hawak-hawak ang kamay ni Gabriel. Ang bata ay tumatakbo na ngayon. Tumatawa sa gitna ng sikat ng araw, malayo sa mga nebulizer at makina ng ospital. Mama! Look! May butterfly po rito! Sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Lumapit si Celeste at binuhat ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok ni Gabriel, ang init ng balat nito, ang tila nag-iisang katotohanan na mahalaga sa kanya. Opo, anak. Marami na tayong butterflies simula ngayon at wala nang kukuha sa kanila sa atin. Tiningnan ni Nanay Rosa si Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Nagawa mo, anak. Ang papa mo ay siguradong nakangiti ngayon mula sa itaas. Pinatunayan mo na ang tunay na reyna ay hindi nasusukat sa korona, kundi sa laki ng kanyang kakayahang magpatawad at bumangon. Sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain sina Celeste, Gabriel at Nanay Rosa sa maliit na lamesa sa kusina, hindi sa dining room na puno ng lason, kundi sa kusinang puno ng pagmamahal, naramdaman ni Celeste ang tunay na kapayapaan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang selebrasyon ng bagong simula. Ang bawat tawa ni Gabriel ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kinuha ni Celeste ang kanyang lihim na telepono sa huling pagkakataon. May isang mensahe doon mula kay Attorney Mendoza. Ang lahat ng pondo ay nailipat na sa Gabriel Foundation. Ang Alejandro Realty ay opisyal nang nasa ilalim ng iyong buong kontrol. Ano ang iyong unang utos, Chairman? Ngumiti si Celeste. Ang unang utos ko? Ipadala ang pinakamahusay na mga doktor sa probinsya kung nasaan si Doña Imelda. Siguraduhin na mayroon siyang gamot at pagkain, hindi dahil kailangan ko siyang tulungan, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila. Ang tagumpay ko ay hindi ang makita silang namamatay, kundi ang makitang nabubuhay ako ng may integridad sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Inihiga ni Celeste si Gabriel sa kama at kinantahan ng isang lumang oyayi na dati ay kinakanta sa kanya ng kanyang ama. Sa gitna ng pagkanta, naramdaman niya ang isang marahang haplos sa kanyang balikat. Isang pakiramdam na tila ba ang kanyang ama ay naroon din, nakikinig
at nagbabantay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing yanigin ng katotohanan ang bulwagan ng Alejandro Gala, ang dating mansyon ng mga Montemayor na dati ay saksi sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Celeste ay hindi na isang bilangguan ng pait at pang-aapi. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang ingay ng mga batang naglalaro. Binago ni Celeste ang malaking bahay na ito upang maging bahay ng pag-asa, isang kalinga para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Nakatayo si Celeste sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestidong asul na tila sumasalamin sa payapang kalangitan. Pinagmamasdan niya si Gabriel na masiglang tumatakbo sa hardin kasama ang iba pang mga bata. Ang kanyang anak ay malusog na. Wala na ang bakas ng sakit at takot sa kanyang mga mata. Sa bawat tawa ni Gabriel, nararamdaman ni Celeste ang tunay na halaga ng 60 bilyong dolyar. Hindi ito pambili ng kapangyarihan, kundi pambili ng pagkakataon para sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Nanay Rosa sa kanyang tabi, bitbit ang isang tray ng sariwang juice. Ang matanda ay tila mas bumata ang hitsura. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay napalitan ng mga guhit ng ngiti at kapayapaan. Anak, may dumating na liham mula sa probinsya, wika ni Nanay Rosa habang inilalapag ang inumin. Mula kay Doña Imelda, sabi niya, maayos naman daw ang kanilang lagay. Nagtuturo na siya ngayon sa mga bata sa kanilang barangay kung paano magbasa at magsulat. Mukhang natutunan na rin niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng perlas sa leeg. Ngumiti si Celeste ng bahagya. Mabuti naman kung ganoon, Nanay Rosa. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik natin ang lahat sa dati. Ito ay ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa kadena ng nakaraan. Masaya ako na nahanap na rin nila ang kanilang sariling kapayapaan sa gitna ng kasimplihan. Si Ricardo naman ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, nagsisilbi ng kanyang hatol para sa mga ilegal na transaksyong kinasangkutan niya. Ngunit ayon kay Attorney Mendoza, unti-unti na rin itong nagbabago. Sumusulat ito kay Gabriel bawat linggo. Mga sulat na puno ng pagsisisi at pangako na balang araw, lalabas siya bilang isang mas mabuting tao. Hindi pa handa si Celeste na ipakita ang mga sulat na yon sa kanyang anak, ngunit itinago niya ang mga ito sa isang kahon, naghihintay ng tamang panahon. Kinuha ni Celeste ang maliit na locket sa kanyang leeg at binuksan ito. Naroon ang litrato ng kanyang ama, si Don Alejandro. Tila ba sa bawat pagtitig niya rito, naririnig niya ang bulong ng hangin na nagsasabing, "Mahusay ang iyong ginawa, aking reyna." Papa, bulong ni Celeste habang nakatingin sa malayo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa pagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpalo, kundi sa pag-angat sa iba. Hinawakan ni Nanay Rosa ang kamay ni Celeste. Anak, handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Gabriel Foundation. Maraming tao ang naghihintay sa iyo. Ang chairman na nagpabago sa buhay ng libu-libong pamilya. Huminga ng malalim si Celeste, isang paghinga na malaya. Payapa at puno ng katuwaan. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa malamig na tiles ng sala para humingi ng tawad sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya na ngayon ang babaeng nakatayo ng matuwid, handang harapin ang anumang bukas na may ngiti sa kanyang mga labi. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, narinig niya ang tunog ng mga yabag ni Gabriel na tumatakbo patungo sa kanya. Mama, Mama, look at my drawing. It's us, and Papa Alejandro is the big sun watching over us. Niyakap ni Celeste ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang init ng yakap na yon ay ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang pagkatao. Ang bilyon-bilyong dolyar ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang mga mansyon ay maaaring gumuho. Ngunit ang pagmamahal na itinanim sa puso ay mananatiling buhay hanggang sa huling hininga.
Ang araw ay iunti-unting lumulubog. Nagbibigay ng gintong liwanag sa buong bahay ng pag-asa. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanata kung saan ang hustisya ay natamo, ang sugat ay naghilom, at ang bawat reyna ay natutunang isuot ang kanyang korona ng may kababaang loob at walang hanggang pagmamahal.